Sa gitna ng kaguluhan sa isla ng Avalon, sa wakas ay nagkatagpo si Jack at ang kanyang munting boss na si Luna, ligtas, buhay, at tahimik na nagpapatunay na natupad ang pangako. Ngunit habang may mga nailigtas, mas lalong yumiigting ang digmaan sa iba't ibang panig ng isla. Sa isang larangan ng labanan, nagbanggaan sina Tatang George at Minotaur, lakas laban sa lakas, bawat galaw ay puno ng bigat at peligro. Sa kabilang dako, hinarap ni Timon si Griffin, baston laban sa Morning Star, habang ang hangin ay napupuno ng tensyon at dugo. At sa baybayin ng Avalon, sa harap ng walang humpay na alon, magkatapat sina Kaka at Mr. Fogg, mga dating magkaibigan, ngayon ay magkalabang kapalaran. Sa sandaling sabay silang humakbang pasulong, dito na ba magsisimula ang wakas? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Jack the Ripper Case Files Kabanata 57. Encounter with a formidable enemy. Sa pagpapatuloy ng kabanata, makikitang walang tigil si Gina sa pagtatangkang sirain ang rehas ng kanilang kulungan upang makaalis na sila. Sinubukan siyang pigilan ni Kroll, dahil malinaw na masasaktan lamang siya sa patuloy na pag-atake sa bakal. Ipinunto naman ni Danny na kinakailangan ng pampasabog upang tuluyang masira ang kulungan, subalit na natiling determinado si Gina. Para sa kanya, hindi na maaaring maghintay, kailangan na nilang makaalis agad upang masigurong ligtas si Noah. Ramdam ni Luna ang matinding pag-aalala ni Gina para sa kanyang kuya, kaya team siyang nanalangin na sana ay matagpuan na siya ni Jack sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng katahimikan, may biglang tinig na umalangaw-ngaw, dahilan upang mapaisip si Luna kung guni-guni lamang ba ang kanyang narinig. Hindi pala, sapagkat sa kanyang harapan ay lumitaw na ang ating bida. Si Jack ay naroon na, nakangiti, at malinaw na nakatingin sa kanyang munting boss. Agad na naging alerto sina Gina, Kroll, at Danny sa biglaang pagdating nito. Lumapag si Jack at kaagad na humingi ng paumanhin kay Luna dahil sa kanyang pagkaantala, na sinabayan pa ng isang kindat, ipinahihiwatig na natagalan siya sa paghahanap ng susi ng selda. Hindi nagtagal, lumitaw si Alaric at iginiit na hindi si Jack ang nakahanap ng susi kundi siya, at hindi nito dapat inaangkin ang kredito. Sa halip na magalit, sinagot lamang ito ni Jack ng may ngiti, itinatama ang pananaw ni Alaric sa tagumpay na kanilang nakamit. Dito na pagtanto ni Gina na ang kasamang ito ni Jack ay isa sa mga leader ng 5 major organizations, at siya mismo ang nagpakawala sa kanila. Pagkalabas nila ng kulungan, agad na ipinahayag ni Alaric ang pangangailangang lumikas kaagad, dahil paparating na ang maraming kalaban na pawang mga enhanced humans at malapit nang dumagsa sa lugar. Habang naghahanda ang lahat sa pag-alis, tila natigilan si Jack. Napansin niyang papalapit si Luna sa kanya, patakbo at puno ng emosyon. Sinalubong niya ito, na halos mauwi sa pagkakabigti nang bigla siyang kwelyuhan dahil sa inip at pagkainis sa kabagalan ng pagliligtas. Gayunman, mabilis ding napalitan iyon ng luha, sapagkat natupad ni Jack ang kanyang pangako. Sa sandaling iyon, malinaw na ikinagalak ni Jack ang makita si Luna na ligtas at maayos ang kalagayan. Hindi pa man humuhupa ang emosyon, biglang may humablot muli sa damit ni Jack. Si Gina naman ito, naghahanap ng sagot tungkol kay Noah at sa kalagayan nito. Sa isang maaliwalas na ngiti, ipinaalam ni Jack na ligtas si Noah, ngunit kasalukuyang bihag ni Monk at nakakulong. Nang marinig ang pangalan ni Monk, hindi maipinta ang damdamin ni Gina, doon niya tuluyang napagtanto na nagkaroon nga ng pagtataksil. Isiniwalat ni Jack ang buong katotohanan, si Monk ay tunay na nagtraidor, ngunit hindi dahil sa kasakiman, kundi upang protektahan silang lahat sa Mother Goose. Hindi agad ito matanggap ni Gina, lalo na nang ipaliwanag pa na hati ang puso ni Monk sa pagitan ng kanyang bayang sinilangan at ng pamilyang binuo niya sa Mother Goose. Sa mariing pagtatanong kung totoo nga bang iyon ang sinabi ni Monk, walang pag-aalinlangan ang sagot ni Jack. Nakita niya mismo ang kulay ng emosyon ni Monk, at malinaw para sa kanya na hindi iyon kasinungalingan. Unti-unting naliwanagan sina Gina, Jasper, Danny, at Kroll. Sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ni Gina ang isang kabalintunaan, ang taong kilala bilang mamamatay tao, si Jack, ang nagligtas pa sa kanila. Nabuhayan sila ng loob, at iginiit ni Kroll na kumilos na sila at iligtas si Noah. Tinanong ni Gina kung nasaan na si Monk. Malungkot ang naging tugon ni Jack, bagamat napakalakas ng emosyon ni Monk, naniniwala siyang patungo na ito upang targetin si Mr. Fogg. Ipinaliwanag din niya na ang kasunduan ni Monk sa Royal Dragon ay ang lipulin ng 5 major organizations. Natulala si Gina sa bigat ng impormasyong iyon.
Dahil dito, ipinagkatiwala ni Jack si Luna kay Alaric, sapagkat kailangan na niyang umalis at may dapat siyang asikasuhin. Nagulat si Luna nang bigla siyang hawakan ni Alaric, kasabay ng paalala na huwag kililimutan ni Jack ang kanilang kasunduan, na anuman ang mangyari, ibibigay niya sa 5 major organizations ang banal na kupita. Walang naging pagtutol si Jack sa usapin ng banal na kupita at malinaw niyang ipinahayag na ibabalik ito sa panig ni Alaric. Gayunman, binigyang diin niya ang isang mahalagang katotohanan, siya at si Luna lamang ang nakaalam kung saan tunay na nakatago ang banal na kupita. Kasabay nito, mariin na binili ni Jack kay Alaric na bantayan at pangalagaan si Luna, sapagkat napakahalaga ni Luna sa kanya. Hindi pumayag si Luna na ang desisyon tungkol sa banal na kupita ay mapag-usapan nang wala siya. Ipinahayag din niya ang kanyang pag-aalala sa biglaang pag-alis ni Jack at nais malaman kung saan siya patutungo. Dito isiniwalat ni Jack na siya ay papunta sa lugar kung saan magaganap ang isang sukdulang labanan, isang sagupaan na masasaksihan sa mismong hangganan ng isla ng Avalon. Lumipat ang eksena sa isang malawak na lugar na puno ng mga bangkay ng enhanced humans. Sa gitna ng wasak na paligid, walang malay si Poggy hanggang sa biglang magising dahil sa isang malakas na sipa sa mukha. Agad siyang napaupo at nakita si Homer na puno ng pagkainis. Sa kanyang pananaw, walang silbi si Poggy sa laban at isang himalang buhay pa ito. Sa kabila nito, nanatiling makulit si Poggy at iginiit na buhay pa siya, sinabayan pa ng pang-aasar kay Homer. Naputol ang kanilang alitan nang may isang enhanced human ang sumingit at nagpahayag na hindi iyon ang tamang oras para sa kanilang pag-aaway. Nabigla si Poggy sa narinig, lalo na nang mapagtanto niyang ang kaharap ay walang iba kundi si Faye, na ginaya ng eksakto ang anyo ng isang enhanced human. Ang reaksyon ni Poggy ay halong takot at inis, dahilan upang hilingin niyang itigil na ang nakakatakot na panggagaya. Hindi pa man sila nakakahinga ng maluwag ay may isang matandang tinig ang sumaway sa kanilang kaguluhan. Lumitaw si Tatang George, iritado dahil sa ingay na halos makasire sa kanyang pinaghirapang victory smoke. Sa kanyang tabi, makikitang nakabulagta ang isa sa pinakamalalakas na kalaban, isang phantom beast na nasa rurok ng lakas nito. Natulala si Homer, habang si Faye ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Magaan ang kilos ni Tatang George habang sinasabi niyang 30 taon na ang lumipas mula nang huli siyang makaharap ng halimaw na kasing lakas nito. Itinaas niya ang kanyang kamay na may peace sign, subalit kapansin-pansin ang panginginig nito, patunay ng bigat ng laban na kanyang pinagdaanan. Ipinauuna niya sina Poggy, Homer, at Faye, sinasabing susunod na lamang siya matapos tapusin ang kanyang paninigarilyo. Hindi pa man nakakalayo ang tatlo, na pag-usapan nilang tila nawala ng malay si Tatang George habang nakangiti, isang tanawing parehong kahanga-hanga at nakakakilabot. Dito iminungkahi ni Homer na iwan na nila ang matanda at agad nang umalis. Ayon sa kanya, papalapit na si Lord Fog sa base ng kalaban, at kung hindi sila kikilos kaagad, tuluyan ng guguho ang kanilang buong alyansa. Lumipat muli ang eksena sa isa pang larangan ng labanan kung saan matagumpay na napabagsak ni Piman ang isa pang makapangyarihang Phantom Beast. Gayunman, malinaw ang kapalit ng kanyang tagumpay, bali ang isa niyang binti dulot ng matinding pinsalang tinamo. Habang siya iika-ikang lumalayo, makikitang abala si Widow sa paggagamot kay Mooney na buhay pa rin sa kabila ng sinapit nito. Tinangka ni Widow na pigilan si Piman, sapagkat halata ang lalim ng mga sugat nito, subalit hindi siya natinag. Ramdam ni Piman ang paparating na isang malaking bagyo at alam niyang kailangan niyang puntahan si Lord Fog, anuman ang mangyari. Samantala, sa base ng Royal Dragon, iniulat ng isang sundalo ang nakakagulat na balita, ang kanilang mga pangmalakasang Phantom Beast na sina Minotaur at Griffin ay parehong natalo. Lubos ang pagkabigla ni na Dr. Theodore, Cerberus, at Cockatrice. Sa isang malamig na utos ni Zachariah, sinimula ng sundalo ang pagsasalaysay. Nakipagsagupaan si Minotaur kay Tatang George ng Sentinel sa isang labanang lakas kontra lakas. Matindi ang naging palitan ng puwersa, ngunit sa huli ay bahagyang naneg si Tatang George, na humantong sa pagbagsak ni Minotaur. Si Griffin naman ay nakalaban ng matandang si Piman, at nagawang baliin ng isa nitong binti gamit ang sandatang Morning Star. Inakala ng Royal Dragon na tapos na ang laban, subalit sa isang buong lakas na pag-atake gamit ang kanyang baston, nagawang wasakin ni Piman ang sandata ni Griffin at tuluyang pabagsakin ang Phantom Beast. Hindi pa rin matanggap ni Dr. Theodore ang mga pangyayari, habang napatanong si Cockatrice kung may pandarayang naganap sa laban. Hindi sinagot ng sundalo ang paratang at sa halip ay ipinahayag na parehong sina Tatang George at Piman ay malubhang sugatan at wala nang kakayahang lumaban pa.
Pati na rin ang iba pa nilang mga kaalyansa ay nasa kaparehong kalagayan, wasak, sugatan, at halos wala ng lakas. Ilan sa kanila ay pilit ng patungo sa kanilang base, subalit malinaw na wala na sa kondisyon upang muling lumaban. Sa loob ng command room, napatingin si Zachariah nang magpresente si Cockatrice na siya na ang tatapos sa mga sugatang kalaban na papalapit sa kanilang teritoryo. Subalit bago pa siya makaalis, pinigilan siya ni Cerberus. Pawisan at halatang nagmamadali, iniulat nito ang isang mas kritikal na balita, sa northeastern shoreline, malapit sa distillery, ay kasalukuyang magkakasalubong ang isa sa kanilang mga general, si Kaka, at ang leader ng 5 major organizations na si Mr. Fogg. Napatanong si Dr. Theodore kung bakit sa mismong baybayin panaganap ang paghaharap ng dalawa. Samantala, nanatiling tahimik si Zachariah, malalim ang iniisip habang inaanalisa ang mga pangyayari. Ilang sandali pa'y tuluyan na siyang nagpasya. Sa malamig at walang pag-aalinlangang tinig, iniutos niya kay Dr. Theodore na i-activate ang lahat ng enhanced humans na mayroon sila sa buong isla. Nabigla si Theodore at agad na nagtanong kung kasama rin ba ang mga nasa testing phase pa lamang. Mariing binigyang diin ni Zachariah ang kanyang utos, lahat, walang itetira. Kasabay nito, iniutos din niya na lipulin ang lahat ng lumusob sa kanila at burahin ang anumang bakas ng kanilang pag-iral. Agad na tumalima si Theodore. Inatasan naman ni Zachariah sina Cockatrice at Cerberus na magtungo sa lokasyon ni Kaka at tulungan ito sa laban. Muling napaisip ng malalim si Zachariah. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang layunin, dito na, sa mismong isla ng Avalon, tatapusin nila ang leader ng 5 major organizations na si Mr. Fogg. Lumipat ang tagpo sa isang lugar kung saan nagmamadali na rin si Jack patungo sa parehong lokasyon. May bahid ng kasiyahan ang kanyang anyo, sapagkat sa wakas, dumating na ang sandaling matagal na niyang inaabangan. Mother Goose, 5 major organizations, Sentinel, at Royal Dragon, lahat ng magkakahiwalay na kwento na umiikot kay Mr. Fogg ay unti-unti nang nagsasanib bilang iisang kapalaran. Ito ang eksenang nais niyang masaksihan mula pa sa simula. Sa isang epic na tanawin, magkatapat na nakatayo sina Kaka at Mr. Fogg. Pareho silang tahimik, ngunit ramdam sa hangin ang bigat ng paparating na sagupaan. Sa kalmadong tinig, nagsalita si Mr. Fogg. Tinanong niya kung naaalala pa ba ni Kaka ang mga panahong magkasama nilang pinagmamasdan ang dagat noong ang mundo nila ay tila impyerno, puno ng pagpapahirap. Ang panunood sa mga alon, aniya, ang tanging sandaling nagbibigay sa kanila ng kapayapaan, kung saan kahit saglit ay nakakalimutan nila ang sakit ng pagpapahirap sa kanila araw-araw. Ngumiti si Mr. Fogg at sinabing wala raw pinagbago si Kaka hanggang ngayon. Tumugon naman si Kaka ng seryoso, nakakatawa raw isipin na tila itinadhana na ang sandaling ito mula pa sa simula. Kasabay ng pag-igting ng hangin, sabay na gumalaw ang kanilang mga katawan. Pareho silang lulusob sa isa't isa. Sa huling sandali bago magsalpukan ang kanilang mga lakas, isang tanong ang binitiwan ni Kaka. Handa ka na bang tapusin ito, Arthur? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina